Sa nakaraang mga episodes ay nakapagbigay na po kami ng antibacterial at bitamina sa kapapanganak na inahin. Magandang araw po mga kaibigan, kumusta po? Sana ay nasa mabuting kalagayan saan man naroroon. Welcome pong muli sa aming backyard para sa isa na namang makabuluhan na episode. Nandito tayo sa mga 2 days old na mga piglets at ang kanilang inahin. May ibabahagi lang po kaming mga gamot para sa mama pig. Panoorin lamang po kung ano ang mga ito lalo na sa mga baguhan pa lang na nag-aalaga ng mga inahin dahil may makukuha po kayong mga simpleng tips na maaaring gawin sa inyo. Meron po tayo ditong amoxicillin at paracetamol powders. Hindi po ako nagpo-promote ng naturang mga gamot at may ibang brands din po ang mabisa na mabibili sa inyong mga agri-vet stores. Tatalakayin natin ang mga gamot sa simpleng pamamaraan lamang at sa abot ng aking makakaya. Kung bakit pa kailangan na magbigay ng mga nasabing gamot pagkatapos manganak ng inahin. Painumin muna namin ang amoxicillin na may dextrose powder ihalo lang sa pagkain. Ang paracetamol naman ay mamaya na sa susunod na rasyon dahil nakapagbigay na kahapon ng hapon. Ang dextrose powder ay para for rehydration ng alaga. Pagkatapos manganak ay nabigyan na namin ng antibacterial na RobiPenstrep. Bakit kailangan pa ng amoxicillin powder? Alam natin na very stressful sa inahin ang panganganak dahil maraming mga nutrients ang nawala sa kanyang katawan, nagkasugat-sugat pa ang dinaanan ng mga piglets pati sa kanyang ari at minsan ay ipinapasok din ang ating kamay para tulungan kung sakaling nahirapan na ilabas ang mga biik. May mga naiwan din na mga debris o yung lamog-lamog o dugo sa loob at kung hindi mabigyan ng antibacterial ay prone to infection. Ito ay ginagawa namin bilang follow-up medication sa mama pig. Ang naibigay na antibacterial injection na RobiPenstrep ay maaaring sapat na o kulang pa. Para makapanigurado ay dinadagdagan namin ng nasa powder na ng 3 araw. Hindi na po injection dahil sobra na ang stress niya sa turok ng karayom. Madalas ilang araw simula manganak ay patuloy na may discharge ang mama pig. Para ma-prevent namin ang further infection ay nagbibigay pa ng amoxicillin powder. Katulad din sa paracetamol powder, iniiwasan lang namin na magkalagnat ang mama pig baka may impeksyon sa loob. Parang sasalubungin lang natin ang lagnat at hindi na lumala. Kapag may lagnat ay mawawala ang gana sa pagkain. Kapag tumamlay ay apektado na rin ang mga biik dahil hihina ang gatas o ayaw na magpasuso ng inahin at kung kulang na sa gatas ang mga biik ay alam na ang kasunod, dagdag sa ating problema. Ito po ang mga pangunahing rason kung bakit pa kami nagbibigay ng mga gamot na amoxicillin at paracetamol sa loob ng 3 araw o higit pa kung kinakailangan. Panatilihin din na hydrated ang alaga na palaging may maiinom na tubig at electrolytes. So far so good naman ang kondisyon ng mama pig. Dahil wala pang 2 araw ay nakabawas at nakaihi na. Isang magandang senyales na maganda ang kondisyon, bumabalik na ang kanyang sigla at gana sa pagkain. Sadyang maraming gatas ang mama pig na halos tumutulo ng kusa sa sahig. Nilimitahan na muna ang dami ng pagkain baka magresulta sa pagtatae ng mga maliliit. Napakahusay magdala ng mga anak kahit nag-aagawan sila sa gatas ay hindi agad tatayo o itatago ang panggatasan niya. Hinahayaan lang niya ang mga anak hanggang sa magsawa sa gatas, siya naman ay matutulog lang. Maayos naman silang lahat na nakakakuha ng sapat na gatas at mapapansin naman dahil nagkukulitan na ang iba. Labing-4 na lang po sila dahil may isang mortality na daganan ng inahin. Talagang may mga pangyayari na hindi natin inaasahan at wala tayong magawa. Ang inyong natunghayan ay based lamang po sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi angkop ang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga.
Hanggang dito na lamang po ang aking video patungkol sa pagbibigay ng amoxicillin at paracetamol powder sa inahin. Sana ay nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa munti kong ibinahagi. Maraming salamat sa inyong panunood. Happy farming at mabuhay po kayong lahat.